Kausapin natin si National Irrigation Administration Chief. Ayan, tama-tama. Engineer Eddie Guillen, Administrator. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Po, Tony and Jerry, may magkabigat. Naimbag-bigat po, Naimbag-bigat. Kabagis. Apo. Opo. Opo. Narinig niyo po yung report ni Grace. Ang request yata ng mga magsasaka natin doon, yung bandang dulo, yung southern part daw, dahil sa siguro mataas. At mas mahina ang daloy ng tubig doon. Kailangan daw nila ng mga solar pump. Yes po, Katunying. In fact, hindi lang sa Bolo Dam ang ating gustong lagyan ng mga solar pump. Lahat ng tail end dapat na irrigation system sa atin ay meron ganyan. Ano po? Yun po yung mga dulo na kasi. Dahil alam niyo po, ang isang problema diyan, siyempre itong climate change ay, nagkakasiltad na yung mga pinanggagalingan ng tubig natin. So, kinakapos talaga yung laman ng ating dam at mga ilog. So, asahan po nila, Katunying, lahat yung mga tail end ng system natin, naka-propose po yan, nalagyan ng mga ganong sistema. Marami na po tayo nagawa. Nasa 2,500 na po buong bansa. 2,500 na solar pumps? Solar pumps, yung maliliit lamang po yun. Yung katulad ng request po ng Pangulo po doon sa Bolo Dam. Ano? Bulo. Pero marami pa rin kami nagawa yung malalaki. Katulad ng inaugurate namin ng Pangulo sa Kamsor last month. Ayan, yung mga 1,000 hectares. So, Ano ho yan, Administrator? Motor, may pump na ang tubig na hihigupin niya galing din dyan sa Bolo Dam? Ganun ho ba yun? yung pong iba, kagaya sa Bolo Dam, dapat groundwater po yan. So magdidrill po tayo, kukuha sa ilalim ng lupa. Pero yung iba naman po, kung may mapagkukuhanan po na surface water, mas prefer po natin yun dahil Mas madali yun, malakas po. Pero kaya na pala yun, may mga solar powered pump na nakakahigop na ng kahit na malalim na tubig sa ilalim ng lupa, Administrator? Tama po yun, kahit na yung iba nga 15 na tube. Galing nga. 6 meters. Para Ganun mga submersible pump yun, Administrator? Tama po. Kagaya sa Palawan, malalim po ang tubig dyan. Ano? So, ganyan. Sa Bulacan, ibang area po sa Bulacan, malalalim po ang tubig dyan. So, kailangan pong abutin natin. Walang problema po sa NEA kasi meron po kaming GU resistivity equipments. Nakikita namin kung nasaan po ang yung tubig. Ganun pala. May detector pala kayo. Para pala kay si General Torre. meron no, bukod sa water detector, meron din ho ba kayong gold detector? Baka naman. Wala po. So yung po palang ganun pala talaga ang mga dam natin, ang mga buntot, yung mga dulo, talagang walang tubig, halos wala ng tubig. Opo, dahil dito sa climate change. At saka tama rin yung narinig ko kanina yung pakiusap ng Pangulo sa Bolo Dam. Kasi alam mo, sa ating mga IAs, tinuturuan namin sa NIA yan. Yung parang sabi namin sa Ilocano na batugbo, dalusam ta batugbo. Or tapat niya, linisan niya. Ayun. Dapat ganun po kasi, Dapat ganun. alam niyo po yung mga IAs natin, binibigyan po natin sila ng subsidy, Katunying at Jerry, na 500 pesos per hectare na mapatubigan nila at 2,800 pesos po para sa paglinis nila ng irrigation canal. So dapat lilinisan po talaga nila. Hindi po trabaho na ng NIA yung operation and maintenance ng irrigation canal. Trabaho po ng IA. Pero pagka malaki po ang problema, tinutulungan natin ang heavy equipments. Kaya po meron tayong mga heavy equipments po. Malaking bagay po yun na yung mismong mga beneficiary ang magmamalasakit doon sa... sila nakikinabang. Tama lang naman yun. Oo. Tama po yan. In fact, ang SANEA po mula sa pagplano ng project, nandiyan na yung mga IAs natin sa bidding, sa implementasyon, doon sa acceptance, at saka sa operation and maintenance, nandyan po sila, Katunying at Jerry. Kaya sa NIA po, masisiguro mo, wala talagang ghost project sa NIA. Ayun. Okay. Ano pong ang epekto sa atin nitong El Nino na actually pagka narinig mo salitang El Nino, matatakot ka na kaagad eh. Ano ba ang epekto ngayon sa mga dams po natin? Kumusta po ang mga water level ng mga dams na ino-monitor po ng NIA?
Pagka high dams po, mas gusto nga namin mag-El Nino yan eh. Kasi Sige nga. alam mo yung ang araw po kasi yan ang kailangan ng halaman, ng palay para mas 'di ba pagka summer season, mas mataas Ang ang ganda yield ng ani, ng oo, ating ani natin. Kasi po ang kailangan ng halaman para mag-produce ng kanyang pagkain o yung sugar ay ito pong araw, carbon dioxide at tubig. Yung Opo. kaya yung mga high dams po natin, may tubig pa po yan eh. Nakadalawang cropping na nga po kami, di ba? Binago namin yung cropping calendar. Pansabangan, nakadalawang cropping na kami, mataas pa po yung tubig, ganun din po sa Magat. So wala akong problema sa mga ganun po. Kaya yung office ng ating Pangulo, di ba, sa atin na magtayo pa ng mga impounding dams. Kaya last week, Katulyeng, nag-inaugurate na naman tayo sa Leyte, no? Meron naman tayong inaugurate na impounding dam doon. So talagang binibilisan namin ang construction ng mga ito. Sa bagay, nitong mga, sa mga lipas na panahon, pag ganitong mga petsa, puro pinag-uusapan na natin, kakulangan na sa tubig, mababang tubig sa dam. Pero lately, ngayon, ano na ngayon? May 26 na ba ngayon? Hindi. May kwan pala, May 5 pala. May 5 pa lang pala. Pero hindi masyadong, parang hindi natin masyadong ramdam ngayon yung kakulangan sa tubig. Tama ho ba kami sa assessment na yon, Administrator? Doon po sa mga irrigated facilities natin, mga irrigated areas po natin. Kasi nga, again, binago namin yung cropping calendar, kaya po nakapag-2 cropping na po kami. Di ba yung mga umalin sa NIA nung February, nagkaroon pa sila ng off-season cropping. Kaya mataas ang pinagbentahan nila ng kanilang palay. At, ang maganda kasi doon sa ginawa natin ngayon, Jerry, yung instead na December, October na po kami nagtatanim ng first dry cropping natin eh. So instead na nagpapakawala kami ng tubig sa dam natin, sasayang yun nga eh. Ayun. October, umuulan pa eh. Kaya Kaya nakakatipid po tayo. Tama yun eh, no? Tsaka dun sa, sa mga palayan ho na sahod ulan lang, Administrator, total meron palang ganyan na mga solar pumps. So hindi na sila magiging matatawag na sahod ulan na lang para makapagtanim. Hindi po, tsaka malaking bagay po pagka solar pump Una, malayo pong mas mura ang construction yan kaysa yung high dams, Dahil yung high dams, nag-average siya ng 1.6 million per hectare. Yung solar pump, nasa 250,000 to 500,000. Ang laki ng diferensya. Tsaka mabilis mo namin gawin yan, Nasa 6 months to 1 year lang yung solar pump, samantalang sa mga high dams, inaabot ng 3-5 taon yan. Ang isang solar pump, ilang hektarya ho ang kayang patubigan? Yung mga ginagawa po natin, may mga 1,200, meron pa kaming ginawang 1,007. At saka ito nakakalungkot yung Gary. Baka hindi alam po ng karamihan ito. Yung natitira po na 1,000 hectares natin na potentially irrigable, nandoon sila doon sa major and principal river basin, yung malalaking ilog, maraming tubig. Kagaya ng Isabela at Cagayan, maraming hindi napapatubigan yan. Dahil hindi naman pwede naming lagyan. Hindi namin po pwedeng lagyan ng dam yung Cagayan River kasi masyadong mahal. At saka pag nilagyan mo ng dam, malapad siya eh. At nilagyan mo ng dam, magbabaha naman sa upstream. So ang kailangan mo dyan talaga, yung pump irrigation. Mahal ang mahal po ang diesel at saka mahal ang kuryente. Ang solusyon po talaga dyan is solar pump talaga. Naku, ang laking bagay. Alam nyo, ngayon ko nare-realize, yung binanggit nyo kanina, yung pagbabago talaga, yung aayusin mo lang yung cropping calendar, ang laki ng benepisyo sa ating mga magsasaka Kung mag-uumpisa kayo ng yung first cropping season nyo ng dry season ay October, di Enero umaani na yon. Opo, tsaka October umuulan yan eh. Instead na nagpapatubig kami, nagre-release ang tubig. Nakaipon kayo, nakakapag-ipon. Ayos, ayos po, Secretary. Administrator, salamat po. Teka muna, meron palang phone-in question dito. Kailan daw po ba matatapos yung Balog-Balog Dam sa Tarlac?
Yan po, naka-full blast po kayo na katunyan, Ka Apo. Jerry. Ang target po namin dyan is 2028, ano? Apo. Alam niyo yung balog-balog dam na yan eh. Ang dami ng winasak na tahanan yan. Ang dami ng matang pinaluhan yan. Balog-balog. Dalawang presidente na po ang galing ng Tarlac, hindi nila natapos yan. Pero ngayong si Apo BBM ang President Ferdinand Marcos Jr. ang presidente, ang bilin niya sa akin, tapusin yan. Kaya halos hindi na kami natuto. Pag tingnan nyo yung trabaho namin doon, nag-double shift, triple shift kami doon. Kahit gabi may gumagawa. Malaki ho ba yan? Kasi gusto namin Sobrang matapos. laki niyan eh. Malaki ho ba yung Malaki po balog-balog? Kaya Malaki pala. po yan. Nasa 32,000 hectares po ang kayang patubigan. Ang kayang patubigan. Naku, matindi. ang gandang balita niya. So, Malaki po yan. 2028, ano yun? Bago bumaba sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos, tapos ang balog-balog? Aba, yun po ang target natin. Kaya ang requirement namin sa contractor po, 3 shifting sila para matapos po nila yan. Okay. Administrator, salamat po, Kabagis. Thank you, Kabagis. Yeah. Diyos na po. Thank you. Mabuhay po kayo. Si Administrator Eddie Guillen ng NIA.